3 taon akong naging bulag sa pag-ibig. Pero isang malakas na sampal ang gumising sa aking pagkatao. Habang suot ko ang maruming apron, ang asawa ko ay nakikipagpalitan ng tamis sa kabet niyang mayaman. "You're just a piece of trash, Alena," sigaw niya habang itinatapon ako sa gitna ng bagyo. Hindi niya alam, ang bawat yaman niya ay galing sa perang itinago ko. Ngayon, babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang mawasak? Ano ang gagawin mo kung ang taong pinaglingkuran mo ay siyang papatay sa iyong dangal? Huwag mong isipin na ang isang basurang tulad mo ay may karapatang manatili sa pamamahay na ito kahit isang segundo na lang, Alena. My son is now a king, and a king doesn't need a servant for a wife. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa hangin ng maliit at mainit na kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Alena ang isang plato ng paboritong adobo ni Angelo, ang putaheng 3 oras niyang masusing niluto. Tinitiyak na ang bawat sangkap ay sapat para ipagdiwang ang kanilang 2nd anibersaryo ng kasal. Ang bango ng pagkain na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal ay hinaluan ng amoy ng panlalait. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na cake na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon. Sa paglalaban ng damit ng mga kapitbahay, may nakasulat na Happy 2nd Anniversary, my love. Dahan-dahang nangatal ang mga daliri ni Alena. Ang plato na kanina lang ay buong ingat niyang inihahanda ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nagkakapira-piraso. Ang sarsa ng adobo ay tumalsik sa kanyang lumang apron, parang mga mantsa ng pagsisisi sa 3 taon niyang pananahimik at pagsisilbi. Hindi man lang kumurap si Doña Consuelo. Tinitigan niya ang nagkalat na pagkain sa sahig ng may pandidiri, bago muling itinuon ang matatalim na mata sa manugang. "Look at you, Alena. You look so pathetic. Ni hindi ko alam kung anong nakita sa iyo ni Angelo noon para pakasalan ka. Maybe it was pity. Pero ngayon wala nang puwang ang awa sa buhay ng anak ko." Bago pa makasagot si Alena, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Angelo, ngunit hindi ang pagod na asawang nakasanayan niyang salubungin ng yakap ang bumulaga sa kanya. He was wearing a suit that cost more than their 3 years of rent. At sa kanyang braso, nakakapit ang isang babaeng tila isang diyosa ng karangyaan, si Clara. "Angelo!" Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Alena. Ang kanyang lalamunan ay tila hinahakal ng isang invisible na kamay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang tayo. "Stop it, Alena. Don't say my name like we're still equal," malamig na sabi ni Angelo. Ang mga matang dati ay puno ng pangako ng pag-ibig. Ngayon ay parang 2 pirasong yelo na bumabaon sa kaluluwa ni Alena. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa lamesang puno ng alikabok. "Those are divorce papers. Pirmahan mo na lang at umalis ka na rito nang walang gulo." Lumapit si Clara, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumakal sa payak na amoy ng bahay ni Alena. Tiningnan niya ang mga kamay ni Alena, mga kamay na magaspang, may mga sugat mula sa pagkayod, at nangingitim ang mga kuko sa paglilinis. "So this is the legendary wife? My God, Angelo, you weren't kidding. She really does look like a maid." Humagikik si Clara, isang tunog na parang kuko na kumakalos sa pisara. "You should be thankful, Alena. At least we're setting you free from this miserable life. You don't belong in his world anymore." 3 years, Angelo," pabulong na sabi ni Alena. Ang bawat salita ay parang dugong lumalabas sa isang bukas na sugat. 3 taon akong nagtiis sa hirap kasama mo. 3 taon kong ibinigay ang lahat para lang makabangon ka. I treated you like my world, my everything. Is this how you repay me? Isang mabilis na paggalaw ang nagpatahimik sa silid. Ang tunog ng palad ni Angelo na tumama sa pisngi ni Alena ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa anumang sigaw. Napalingon ang ulo ni Alena sa lakas ng impact. Ang init ng sampal ay agad na kumalat sa kanyang mukha. Ngunit mas matindi ang hapdi na naramdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso, na dati ay isang tahanan ng pag-asa, ay tila naging isang malamig at madilim na kuta. "Wala kang ibinigay sa akin kundi kahihiyan." Sigaw ni Angelo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na tila siya pa ang biktima. "You held me back. Every time I look at you, nare-remind ako kung gaano ako kahirap nun. You are a reminder of my failure, Alena.
Clara gave me the connections, the power, the life I deserved. Ikaw, you're just a liability. Hinawakan ni Angelo ang braso ni Elena ng mahigpit. Kinaladkad siya patungo sa pinto, habang si Doña Consuelo ay nakatingin lamang nang may mapang-uyam ng ngiti. Binuksan ang pinto, at ang malakas na buhos ng ulan ay tila sumalubong sa trahedya ni Elena. Walang kaabog-abog siyang itinulak palabas, dahilan upang bumagsak siya sa maputik na kalsada. Ang kanyang lumang suot ay agad na nabasa, at ang lamig ng ulan ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto. "Don't ever show your face to us again!" Huling sigaw ni Angelo bago balibag na isinara ang pinto. Naiwang nakasubsob si Elena sa putikan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig na lupa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa loob ng 3 taon, pinili niyang maging mahirap para subukin ang katapatan ng lalaking minahal niya. Pinili niyang iwan ang kanyang corona para sa isang taong hindi man lang siya kayang protektahan sa isang sampal. Habang nakatingin sa saradong pinto ng bahay na itinuring niyang langit, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, kasing dilim ng langit at kasing pait ng kanyang mga luha. Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Ang itapon sa putikan kapag wala ng pakinabang? Hanggang kailan kailangang mamatay ang sarili para lang mabuhay ang pag-ibig ng iba? Ang lamig ng hangin ay tila mga patalim na humihiwa sa basang balat ni Elena habang siya ay naglalakad nang walang direksyon sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay may kasamang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng pisikal na pagkapagod. Ang kanyang mga luha na kanina pa dumadaloy ay nakikipag-unahan sa bagsak ng ulan, anupat hindi na niya matukoy kung alin ang pait ng kanyang kalooban at kung alin ang lamig ng langit. Sa layo ng kanyang nilalakad, isang marangyang puting sasakyan ang mabilis na humarurot mula sa kanyang likuran. Ang gulong nito ay sumalok ng maitim at mabahong tubig mula sa kanal at walang awang isinaboy ito sa buong katawan ni Elena. Tumigil ang sasakyan sa hindi kalayuan at bumukas ng bahagya ang bintana. Ang mapang-uyam na tawa ni Clara ay umalingaw-ngaw, mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya kanina. "Look at you, Elena. Bagay na bagay sa iyo ang kulay ng putik. Huwag kang mag-alala, itatapon ko na rin ang lahat ng basurang iniwan mo sa bahay ni Angelo." Sigaw ni Clara bago muling pinasibad ang sasakyan. Iniwan si Elena na balot ng dumi at kahihiyan. Nanginginig ang buong katawan, ipinagpatuloy ni Elena ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng isang mataas at kalawanging gate ng isang lumang mansyon sa dulo ng bayan. Ito ang bahay na pag-aari ng kanyang yumaong ama, ang lugar na 3 taon niyang tinalikuran para sa isang huwad na pangarap. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumubsob sa malamig na semento ng gate, habang ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. "Diyos ko, Senyorita Elena!" Isang boses ng isang matandang lalaki ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang sa basang semento ay papalapit sa kanya. Ang mainit na bisig ni Mang Ruben, ang tapat na driver ng kanyang ama, ang huling naramdaman ni Elena bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang muling idilat ni Elena ang kanyang mga mata, hindi na ang mababang kisame ng paupahang bahay nila ni Angelo ang kanyang nakita. Ang kanyang ilong ay nabuhay sa pamilyar na amoy ng sandalwood at sariwang sampagita. Nakahiga siya sa isang malambot na kama na may mga sapin na gawa sa seda. Sa gilid ng silid, nakatayo si Mang Ruben na may dalang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala at lungkot. "Uminom muna kayo nito, senyorita. Kanina pa kayo nanginginig sa lagnat." Malumanay na sabi ng matanda. "Bakit ninyo ginawa ito sa sarili ninyo? Bakit ninyo hinayaang tapakan nila ang dangal ng nag-iisang anak ni Don Vicente?" Dahan-dahang bumangon si Elena at humarap sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakikita niya sa reflection ay hindi na ang masayahing Alina na puno ng pag-asa. Ang kanyang pisngi ay may bakas pa ng pasa, ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang eye bags, at ang kanyang labi ay tila nawalan na ng kulay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, may isang bagay na nagbago. Ang tungkislap ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determination. Hinawakan ni Elena ang kanyang namamagang pisngi, ang lugar kung saan siya sinampal ni Angelo. "Mang Ruben, ang Elena na kilala ninyo ay namatay na sa putikan kaninang gabi. Ang Elena na nakaharap sa inyo ngayon
ay ang Elena na kukuha muli ng lahat ng sa kanya. Lumapit si Mang Ruben at inilapag ang isang maliit at lumang recorder sa ibabaw ng lamesa. Senyorita, bago pumanaw ang inyong ama, may iniwan siyang mensahe. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo sa sandaling mapagtanto ninyo ang pagkakamaling ginawa ninyo kay Angelo. Mukhang ito na ang takdang panahon. Nanginig ang kamay ni Elena habang pinipindot ang buto ng recorder. Ang boses ni Don Vicente, na paos at hirap na sa paghinga, ay nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Elena, lalo na nang mabanggit nito ang isang lihim tungkol sa kanyang gamot at ang tunay na papel ni Angelo sa huling sandali ng buhay ng matanda. Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan ay mas mapait pa kaysa sa pagtataksil ni Angelo. Hindi lamang siya ninakawan ng asawa ng kanyang dangal, kundi ninakawan din siya nito ng pagkakataong makasama ang kanyang ama sa huling hininga nito para sa sariling interes. Napatitig si Elena sa recorder habang ang isang katanungan ay nagsisimulang sumibol sa kanyang isipan, isang katanungan na magpapabago sa daloy ng lahat. Ano ang kayang gawin ng isang anak kapag nalaman niyang ang lalaking pinagsilbihan niya ng 3 taon ay ang siya ring pumatay sa taong pinakamahal niya? Hindi sakit ang pumatay sa akin, anak. Kasakiman ang kumuha sa hininga ko. Ang boses ni Don Vicente sa loob ng recorder ay tila isang multo na yumayakap sa buong silid. Bawat salita ng matanda ay may kasamang paghingal. Bawat hininga ay punong-puno ng pait. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang malawak na silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang apoy na unti-unting lalamon sa kanyang pagkatao. Elena, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak dahil ang bawat luhang ilalabas mo ay lason sa alaala ko. Patuloy ng boses sa recorder. Nakita ko siya, anak. Nakita ko si Angelo na pinalitan ng aking mga gamot. Noong gabing inatake ako sa puso, hindi niya ako binigyan ng inhaler. Nakatayo lang siya sa harap ko, pinapanood akong mamatay, habang hawak niya ang aking testamento. Parang gumuho ang langit sa ulirat ni Elena. Ang 3 taon o 1,000 at 75 araw na ginugol niya sa pagsisilbi kay Angelo, ang bawat paglalaban ng kanyang maruming medyas, ang bawat pagtitiis sa gutom para lang may makain ito, ang bawat haplos niya sa pagod nitong katawan, ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang buhay ko, Dad. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Bulong ni Alina sa hangin, ang kanyang boses ay basag na tila mga bubog na nagkakalat sa sahig. Habang pinagluluto ko siya ng pagkain, tinutunaw niya pala ang buhay mo. Habang minamahal ko siya, pinapatay ka niya. Lumapit si Mang Ruben at dahan-dahang hinawakan ang balikat ng kanyang alaga. Senyorita, hindi ninyo kasalanan ang maging mabuti. Ang kasalanan ay nasa taong ginamit ang inyong kabutihan para sa sarili nilang kasamaan. Humarap si Elena kay Mang Ruben. Ang kanyang mukha ay tila naging isang estatwa ng marmol, malamig, matigas, at walang emosyon. Ruben, nasaan ang bote ng gamot na itinago ninyo? Lalong bumigat ang pakiramdam sa silid nang ilabas ni Mang Ruben ang isang maliit na plastic na naglalaman ng mga tableta. Ito ang mga tabletang pinalit niya, senyorita. Tinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na hahanapin ninyo ang hustisya. Kinuha ni Elena ang plastic. Tinitigan niya ang mga puting tableta na tila ba ang mga ito ang pinakamabisang lason sa mundo. Sa bawat segundong lumilipas, ang huling bakas ng pag-ibig niya kay Angelo ay naglalaho, pinapalitan ng isang madilim at malalim na udyok ng paghihigante. Ibinigay ko sa kanya ang 3 taon ng buhay ko dahil akala ko ay siya ang aking pahinga, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Pero ang totoo, pinatira ko ang isang demonyo sa aking tahanan. 3 taon akong nagbulag-bulagan, pero ngayon, Ruben, ngayon ay malinaw na ang lahat. Binuksan ni Elena ang bintana ng mansyon. Ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay tila isang pagsang-ayon ng kalikasan sa kanyang nararamdaman. Ang ulan ay hindi tumitigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Elena ang lamig. Ang nararamdaman niya ay ang init ng galit na nanalaitay sa kanyang mga ugat. Angelo, akala mo ba ay tapos na tayo sa isang sampal at pagtatapon sa akin sa putikan?
Bulong ni Elena sa gitna ng kadiliman. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Ang perang ginagamit mo ngayon, ang bahay na tinitirhan mo, at ang kapangyarihang ipinagmamalaki mo. Lahat ng iyan ay nakatayo sa pundasyon ng aking awa. At ang awang iyon? Kanina pang gabi namatay kasama ng huling patak ng ulan. Tumingin siya muli kay Mang Ruben. Ayusin mo ang lahat ng papeles ng V-Corp. Gusto kong malaman kung ilang porsyento ng puhunan ni Angelo ang nanggaling sa aking lihim na pondo. Gusto kong bilangin ang bawat sentimo na utang niya sa akin. Masusunod, senyorita. Handa na rin ang mga abogado na naghihintay sa inyong utos. Sagot ni Mang Ruben na may bahid ng pagmamalaki. Habang ang gabi ay lumalalim, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Si Elena ay nananatiling nakatayo sa harap ng portrait ng kanyang ama, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang maisip ang mukha ni Angelo at Clara habang nagtatawanan sa kanilang tagumpay. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Angelo, isang lihim na itinatago ni Don Vicente na kahit si Elena ay ngayon lamang matutuklasan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang isang maliit na drawer sa ilalim ng portrait ng kanyang ama. Doon nakita niya ang isang luma at kupas na litrato, isang litrato ni Angelo noong bata pa ito. Kasama ang isang babaeng pamilyar ang mukha kay Alina. Bakit nasa pag-aari ng kanyang ama ang litrato ng pamilya ni Angelo? Ano ang tunay na koneksyon ng kanilang mga pamilya bago pa man sila magkakilala? Nakatayo si Elena sa harap ng malaking salamin. Pinagmamasdan ng isang babaeng tila hindi niya nakikilala. Ang madungis at basang buhok na kagabi lamang ay tila kumpol ng basahan ay maingat na ngayong nakaistilo. Bawat hibla ay nagpapakita ng kinang ng yaman at kapangyarihan. Wala na ang lumang apron na puno ng mantsa ng grasa. Pinalitan ito ng isang itim na silk dress na yumayakap sa kanyang katawan na parang isang baluti ng pagluluksa at digmaan. Ang mga kamay niyang dati ay puno ng kalyo sa paglalaban ng mga damit ni Angelo ay pinalamutian na ngayon ng mga hiyas na kayang bumili ng buong gusali. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ang kanyang puso ay nananatiling isang malamig na piraso ng yelo. Senyorita, handa na ang sasakyan. Hinihintay na kayo ng Board of Directors ng V-Corp. Wika ni Mang Ruben habang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang na matagal na panahong ipinagkait kay Elena sa loob ng bahay ni Angelo. Salamat, Ruben. Siguraduhin mong walang makakaalam ng pagdating ko. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang basurang itinapon nila ay ang siyang nagmamay-ari ng hanging hinihinga nila, malamig na tugon ni Alina. Samantala, sa opisina ng kumpanyang itinayo, gamit ang lihim na pondo ni Alina, kampanteng nakaupo si Angelo habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa tabi niya ay si Clara, na abalang tinitingnan ng isang brochure ng mga mamahaling yate sa Europe. Angelo, honey, once the Project Genesis is fully funded by V-Corp, we should buy this. Bagay ito sa status natin, malambing na sabi ni Clara habang hinahaplos ang balikat ng lalaki. Humalakhak si Angelo, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Of course, Clara, I deserve this. Imagine, 3 taon akong nagtiis sa mabahong amoy ng adobo at tuyo dahil sa babaeng yun. Now, I am a king. I can have everything I want. Buti na lang talaga at pinalayas mo na siya. She was like a dark cloud over your success, dagdag ni Clara. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok ang secretary ni Angelo, ang mukha ay putla at nanginginig ang mga kamay. Sir, Angelo, we have a big problem. Nautal na sabi ng secretary. What is it? Can't you see I'm busy? Asik ni Angelo, ang kilay ay magkasalubong sa inis. The funding for Project Genesis, it was revoked. All our accounts linked to V-Corp have been frozen effective immediately. Ang sabi ng bangko, ang bagong chairman daw ng V-Corp ang nag-utos nito. Biglang tumayo si Angelo, ang kanyang sigarilyo ay nahulog sa mamahaling carpet. What? Anong bagong chairman? Ang balita ko ay bakante ang posisyong yan simula nang mamatay si Don Vicente. Sino ang naglakas loob na bawiin ang pondo ko? Hindi po namin alam, sir. Ang tanging utos lang ay kailangan ninyong humarap sa board meeting ngayong hapon. Kung gusto ninyong isalba ang kumpanya ninyo. Kung hindi, by tomorrow, bankrupt na tayo, paliwanag ng secretary na halos maiyak na sa takot. Napaupo si Angelo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mundo ay tila umiikot.
Clara, this can't be happening. Lahat ng assets natin ay nakasangla sa proyektong ito. Kapag hindi ito natuloy, mawawala ang lahat sa atin. Go there, Angelo. Find out who this person is. Siguradong nagkamali lang sila. Baka hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Sigaw ni Clara, ang boses ay puno ng tensyon. Lumipas ang ilang oras na puno ng kaba para kay Angelo. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom ng V-Corp, ang kanyang mga palad ay pinapawisan. Nang makarating siya sa harap ng malaking pintuan na gawa sa mahogany, huminga siya ng malalim at pilit na ibinalik ang kanyang mapagmataas na aura. Pagpasok niya, ang silid ay balot ng katahimikan. Ang lahat ng miyembro ng board ay nakayuko. Tila may hinihintay na isang napakamakapangyarihang nilalang. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakatalikod ang isang upuan. Good afternoon, gentlemen. I am Angelo, the CEO of Genesis Tech. I believe there has been a huge misunderstanding regarding my funding, panimula ni Angelo. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang tunog ng marahang pag-ikot nito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Angelo. Nang tuluyang humarap ang babaeng nakaupo rito, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Angelo. Ang babaeng nasa harap niya ay suot ang isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang labi ay pinintahan ng pulang lipstick na kasing kulay ng dugo. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang punyal na handang bumaon sa kanyang lalamunan. Alena? Bulalas ni Angelo, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalos sa hangin. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Guards, get this servant out of here. Ngunit walang gumalaw sa mga security guard. Nanatiling tahimik ang buong board. Dahan-dahang tumayo si Alena, ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Inilapag niya ang isang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. The only one who's getting out of here, Angelo, is you. Kinuha ni Alena ang isang basong tubig sa kanyang tabi at dahan-dahang itinigil ang pag-inom. Tinitigan niya si Angelo ng diretso sa mata, ang isang tingin na puno ng lahat ng pait ng nakaraang 3 taon. You called me a servant, Angelo. You called me trash. But you forgot one thing, wika ni Alena, ang kanyang boses ay malamig at matalim. This trash owns the ground you stand on, and starting today, I am going to make sure you have nowhere to run. Inabot ni Alena ang isang puting sobre kay Angelo. That is your invitation for a private meeting tonight. If you want to know what happened to your father-in-law's death, and if you want to save even just a single centavo of your dignity, you will come. Nanginginig ang mga kamay ni Angelo habang binubuksan ang sobre. Ngunit hindi ang sulat ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na bagay na kasama nito. Isang lumang tabletang pamilyar kay Angelo. Ang tabletang dapat ay nagligtas sa buhay ni Don Vicente, ngunit itinago niya. Paano nakuha ni Alena ang gamot na iyon? At ano pa ang alam niya na kayang magpabulok kay Angelo sa loob ng rehas habang buhay? Ang kapal ng mukha ng babaeng iyon na magpakita pa rito sa mall. Siguradong namamalimos lang ang bruhang iyon sa labas, habang tayo ay namimili ng alahas. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang eksklusibong jewelry shop. Hawak niya ang isang kwintas na gawa sa purong ginto at brilyante, habang sa tabi niya ay si Clara na abalang nagsusukat ng isang mamahaling singsing. Wala silang kaalam-alam sa nangyari sa boardroom ng V-Corp. Para sa kanila, si Alina ay nananatiling basahang itinapon na sa lansangan. Don't worry, Tita Consuelo. Pagkatapos ng kasal namin ni Angelo, I will make sure na hindi na siya makakalapit kahit sa gate ng subdivision natin. Sagot ni Clara, habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. She's just a footnote in Angelo's success story, isang katulong na nagkamaling mangarap na maging reyna. Inabot ni Doña Consuelo ang kanyang gold credit card sa sales clerk nang may kasamang mapagmataas na tingin. I'll take everything, iha. Isama mo na rin yung pares ng hikaw na ito. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-aproba ng transaksyon ay hindi dumating. Sa halip, ang sales clerk ay muling sumubok ng ilang beses. Ang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalinlangan. I'm sorry, madam, pero declined po ang card ninyo. Magalang ngunit malamig na sabi ng clerk. Biglang namula ang mukha ni Doña Consuelo. Ano? Imposible. Baka sira ang machine nyo. Do you know who I am? I am the mother of Angelo, the CEO of Genesis Tech. Subukan niyo po itong sa akin, singit ni Clara, sabay abot ng sarili niyang card. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang resulta ay pareho. I'm sorry, Miss Clara,
but this account has been frozen by the issuing bank. Ang katahimikan sa loob ng shop ay tila naging isang mabigat na pader na umiipit sa kanila. Ang mga ibang mamimili sa loob ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pangungutya. Ang mismong tingin na madalas ibato ni Doña Consuelo sa mga taong mahihirap. "This is embarrassing. Angelo, I have to call Angelo." Nanginginig ang boses ni Doña Consuelo habang kinukuha ang kanyang phone. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatitig si Angelo sa tabletang ibinigay ni Elena. Ang kanyang buong katawan ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang katinoan. Ang tabletang iyon ay ang kanyang sikreto, ang kanyang kasalanan na akala niya ay nabaon na kasama ni Don Vicente. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakita ni Angelo sa boardroom. Ngayon, suot niya ang isang simpleng puting damit, katulad ng suot niya noong gabing pinalayas siya ni Angelo, ngunit ang kanyang aura ay tila isang naglalakad na apoy. "Do you like the gift, Angelo?" Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. "Iyan ang huling bagay na hinawakan ni Papa bago siya mawalan ng hininga dahil sa iyo. Paano mo nakuha ito?" Nauutal na tanong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Elena. "Wala kang ebidensya, Elena. Hindi mo ako makukulong sa isang tableta lang." Dahan-dahang lumapit si Elena sa lamesa ni Angelo. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ng lalaking nanakit sa kanya. "Hindi lang tableta ang dala ko, Angelo. Dala ko rin ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin. Ang lahat ng perang ipinangbili mo ng suit mo, ng sasakyan mo, at ng bahay na tinitirhan niyo ng nanay mong mapagmataas. Lahat yan ay sa akin. At ngayong hapon binawi ko na ang lahat." Eksaktong pagkatapos ng salitang iyon, ang cellphone ni Angelo ay sunod-sunod na tumunog. Mga mensahe mula sa bangko, mula sa kanyang mga investors, at ang boses ng kanyang ina na nagsisisigaw sa kabilang linya tungkol sa declined na credit card. "Elena, please, we can talk about this." Biglang nagbago ang tono ni Angelo. Mula sa pagiging mapagmataas, siya ay naging isang kaawa-awang bata na nagsusumamo. "I loved you, Elena, alam mo yan. Naguluhan lang ako dahil sa pressure ng business." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alina. Ang tawang iyon ay puno ng pagkamuhi at pait. "Loved me? Angelo, huwag mong babuyin ang salitang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nanunumbat, hindi nananakit, at lalong hindi pumapatay para sa pera. You didn't love me. You loved the comfort I gave you habang nagpapanggap akong mahirap." Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siyang muli. "One more thing, Angelo, Clara. She's not who you think she is. Check your secret vault. Baka magulat ka kung ano ang wala na doon." Nataranta si Angelo. Kumaripas siya ng takbo patungo sa kanyang lihim na vault sa likod ng isang painting. Nang mabuksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kanyang emergency cash, ang mga gintong bar, at ang mga dokumento ng kanyang mga ari-arian, lahat ay wala na. Sa ibaba ng bakanting vault, may isang maliit na piraso ng papel. Isang note na isinulat ni Clara. "Sorry, Angelo, I don't stay with losers. Thanks for the seed money." Napaluhod si Angelo sa sahig. Ang kanyang pagsigaw ay tila isang hayop na nasugatan, isang tunog ng pagkawasak na walang sinuman ang makakarinig sa loob ng kanyang malamig na opisina. Samantala, sa labas ng gusali, nakatayo si Elena habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanyang mukha ay tuyo, walang luha. Ngunit sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ama. Ang hustisya ay nagsisimula pa lamang, at ang sakit na nararamdaman ni Angelo ay wala pa sa kuko ng sakit na naranasan ni Elena sa loob ng 3 taon. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Elena. Sa loob ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng V-Corp, may isang taong kanina pa nakamasid sa kanya. Isang lalaking may hawak na litrato ni Elena at ni Don Vicente. "The game is changing, senyorita," bulong ng lalaki habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Sino ang misteryosong lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa nakaraan ni Don Vicente na hindi alam ni Elena? Ang bawat hininga ni Angelo ay tila apoy na nagpapasunog sa kanyang baga, habang pilit niyang tinatawagan ang numero ni Clara. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mechanical na boses ng operator.
Isang paulit-ulit na paalala na siya ay tuluyan na ngang tinalikuran ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang malawak na kabaong na gawa sa salamin at asero. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang buhok ay tila nagkagulo-gulo na dahil sa pakikipag-away sa mga security guard sa ibaba. Angelo, ano ang nangyayari sa kumpanyang ito? Bakit pinipigilan ako ng mga gwardiya sa lobby? At ang card ko, Angelo, napahiya ako sa harap ng maraming tao dahil sa walang kwentang card na ibinigay mo. Sigaw ng matanda, hindi napapansin ang bakanting vault at ang nanlulumong anyo ng kanyang anak. Dahan-dahang lumingon si Angelo, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi mailabas. Wala na ma, wala na ang lahat. Kinuha ni Elena ang pera at tinakbuhan tayo ni Clara. Tila tumigil ang mundo ni Doña Consuelo. Napahawak siya sa sandalan ng silya upang hindi tumba. Ano, ang hampas lupang yon? Paano niya nagawa yon? Magnanakaw siya, ipapulis natin siya. Hindi siya magnanakaw ma, mahinang sabi ni Angelo, ang boses ay puno ng pait. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Siya ang chairman ng V-Corp. Tayo ang nakitira lang sa yaman niya. Bago pa makasagot si Doña Consuelo, ang pinto ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng security, kasunod si Mang Ruben at si Elena. Ang bawat hakbang ni Elena sa tiles ng sahig ay lumilikha ng isang malinaw at matatag na tunog. Isang ritmo ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. The time is up, Angelo, Doña Consuelo. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na hindi matatawaran. Ibinigay ko sa inyo ang 3 taon ng buhay ko para pagsilbihan kayo sa isang maliit na bahay. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang 10 minuto para lisanin ang gusaling ito. You witch! Sigaw ni Doña Consuelo. Susugod sana siya kay Elena ngunit hinarangan siya ng mga security guard. Akala mo ba matatakot mo kami? Pinakain ka namin, binigyan ka namin ng matitirhan. Tumingin si Elena sa kanyang dating biyenan, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi purong awa. Pinakain ninyo ako ng tira-tira ninyo habang ako ang nagluluto ng lahat. Binigyan ninyo ako ng matitirhan sa isang kwartong mas maliit pa sa bodega ninyo. Pero ang masakit, Doña Consuelo, pinatay ninyo ang respeto ko sa mga matatanda dahil sa ugali ninyo. Lumapit si Elena kay Angelo at kinuha ang folder na nasa lamesa. Lahat ng shares mo sa Genesis Tech ay nakapangalan na sa akin bilang kabayaran sa utang mo sa V-Corp. Simula sa oras na ito, hindi ka na CEO. You are just a man with a heavy debt and a dark secret. Elena, please, where will we go? Tanong ni Angelo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Go where you threw me that night, Angelo. Go to the mud, sagot ni Elena bago tumalikod. Ruben, escort them out. Kung hindi sila kusang aalis, tawagan ang mga pulis para imbestigahan ang nawawalang pondo ng kumpanya na siguradong may kinalaman si Angelo. Habang kinaladkad palabas ang nagsisisigaw na si Doña Consuelo at ang tulalang si Angelo, naiwan si Elena sa gitna ng opisina. Huminga siya ng malalim, pilit na itinataboy ang sikip sa kanyang dibdib. Akala niya ay gagaan ang pakiramdam niya kapag nakita silang naghihirap, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na hungkag. Pagbaba niya sa lobby ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi, ngunit bago siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang lalaking naka-leather jacket ang humarang sa kanyang daan. Ang lalaking ito ay may matalim na titig, ngunit may bakas ng pamilyar na lungkot sa kanyang mga mata. Senyorita Elena Vicente, wika ng lalaki, ang boses ay malalim at baritono. Sino ka at paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Elena, dahan-dahang humahakbang paurong habang si Mang Ruben ay agad na pumunta sa kanyang tabi. Inilabas ng lalaki ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso, ang kapares ng kwintas na suot ni Elena, ang huling regalo ng kanyang ama. Hindi lang si Angelo ang may lihim sa pamilya ninyo. Ang tatay mo, may ipinangako siya sa akin bago siya pumanaw. At narito ako para tuparin iyon. Napatitig si Elena sa kwintas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong pangako? Anong kinalaman mo sa tatay ko? Ang pangalang ibinigay niya sa akin ay Mateo. At ako ang magiging protection mo sa mga taong mas masama pa kaysa kay Angelo, na ngayon ay nagsisimula ng gumalaw para makuha ang V-Corp.
Pabulong na sabi ng lalaki habang nakatingin sa paligid. Bago pa makapagtanong muli si Elena, isang itim na van ang mabilis na huminto sa kabilang panig ng kalsada at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, inilalabas ang dulo ng isang camera na nakatutok sa kanila. Sino ang mga taong tinutukoy ni Mateo? At bakit tila ang paghihiganti ni Alina kay Angelo ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban para sa kanyang buhay at sa legacy ng kanyang ama? Nanatiling nakatitig si Elena sa pendant na hawak ni Mateo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib at kalituhan. Ang pendant na iyon, isang gintong puso na may ukit ng isang maliit na rosas, ay ang eksaktong kapares ng suot niya. Akala niya ay tanging sila lamang ng kanyang ama ang mayroon nito. Ang malamig na hanging umiihip sa lobby ng V-Corp ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan na pilit niyang kinalimutan. Saan mo nakuha yan? Ang boses ni Elena ay halos pabulong, ngunit puno ng awtoridad. Hindi basta-basta ibinibigay ni Papa ang simbolo ng aming pamilya sa kung sino-sino lang. Hindi kumurap si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga mata ni Elena. Tila binabasa ang bawat takot at pagdududa na naroon. Ibinigay ito ni Don Vicente sa akin nung huling gabi bago siya atakihin. Alam niyang hindi siya tatagal. At alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ng taong hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Bago pa makasagot si Elena, biglang kumilos si Mateo. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Elena at hinila ito palapit sa kanya, kasabay ng mabilis na pagharurot ng itim na van na kanina pa nakamasid. Ang tunog ng mga gulong na kumakalos sa aspalto ay tila isang babala ng kamatayan. Nang mapansin ng mga sakay ng van na nakatingin na sa kanila si Mateo, mabilis silang lumiko at nawala sa dilim ng gabi. Sino sila? Hingal na tanong ni Elena, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa kaba. Hindi sila basta-bastang mga tauhan ni Angelo, seryosong sabi ni Mateo, habang dahan-dahang binibitawan ang braso ni Elena. Mas malaki ang kinakalaban mo ngayon, senyorita. Ang V-Corp ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay isang kuta na gustong pasukin ng mga taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak ng iyong ama. At ngayon na wala na siya, ikaw ang susunod na target. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa ilalim ng isang madilim at tumutulong waiting shed, nakaupo si Angelo at Doña Consuelo. Ang kanilang mga damit na dati ay plansado at mamahalin ay basang-basa na ngayon ng ulan at puno ng dumi. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagsasaboy ng putik sa kanila. Isang malupit na kabalintunaan ng ginawa nila kay Elena noong nakaraang gabi. Angelo, gawin mo ang paraan! Tawagan mo ang mga kaibigan mo! Hagulgol ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at galit. Hindi tayo pwedeng matulog dito para tayong mga pulubi. Anong kaibigan, ma? Asik ni Angelo, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Simula nang malaman nilang frozen ang mga accounts natin, wala nang sumasagot sa mga tawag ko. Lahat sila, ang turing sa atin ngayon ay parang may ketong. Tumingala si Angelo sa madilim na langit. Ang kanyang isipan ay bumabalik sa mukha ni Elena. Ang mukha ng babaeng binaliwala niya, sinaktan at itinapon. Ngayon, napagtanto niya na ang lahat ng karangyaan niya noon ay bunga lamang ng pagmamahal ng babaeng iyon. Ngunit ang pagsisisi ay tila isang lason na huli na para iluwa. Samantala, dinala ni Mateo si Elena sa loob ng kanyang sasakyan para sa kaligtasan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang ugong ng makina. Inabot ni Mateo ang isang maliit na itim na notebook kay Elena. Ano ito? Tanong ni Elena habang sinusuri ang notebook. Ang tala-arawan ng iyong ama sa huling 6 na buwan ng kanyang buhay. Paliwanag ni Mateo. Dito niya isinulat ang lahat ng hinala niya kay Angelo at ang mga pangalan ng mga taong nasa likod ng unti-unting pagbagsak ng kanyang kalusugan. Pero higit sa lahat, narito ang dahilan kung bakit niya pinayagan ang kasal ninyo ni Angelo. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang binubuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ngunit ang mga salitang nakasulat ay tila mga punyal na bumaon sa kanyang puso. Elena, anak, patawarin mo ako kung kailangan kitang isakripisyo sa piling ni Angelo. Hindi ito dahil sa tiwala ako sa kanya, kundi dahil kailangan kitang ilayo sa mga tunay na lobo habang inihahanda ko ang iyong sandata.
Ang utang na loob ni Angelo sa akin ay ang iyong proteksyon o kaya naman ay ang kanyang magiging hatol. Isinakripisyo ako ni Papa, pabulong na sabi ni Elena, ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak sa papel. Hinayaan niya akong masaktan sa loob ng 3 taon? Hindi kanya hinayaan, senyorita. Singit ni Mateo, ang kanyang boses ay may bahid ng simpatya. Pinagmamasdan kanya mula sa malayo. At ako? Ako ang inutusan niyang magbantay sa iyo sa bawat sandali na hindi mo alam. Bawat gabing umiiyak ka sa labas ng bahay ni Angelo, naroon ako sa dilim, naghihintay lang ng senyas ni Don Vicente para iligtas ka. Pero sabi niya, kailangan mong matutong lumaban mag-isa para maging karapat-dapat ka sa trono ng V-Corp. Napatitig si Elena kay Mateo. Ang pagdududa ay muling namuo sa kanyang isipan. Kung si Mateo ay matagal na niyang tagapagbantay, bakit ngayon lang ito nagpakita? Maaari ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking ito na tila alam ang lahat ng kanyang lihim at kahinaan? Bakit ngayon ka lang nagpakita, Mateo? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa lalaki. Dahil ngayon lang ibinigay ni Don Vicente ang huling utos, sagot ni Mateo. At dahil may isang tao na kakarating lang mula sa Amerika, ang taong akala mo ay matagal nang patay, ang taong may hawak ng susi sa tunay na yaman ng mga Vicente. Biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan ni Mateo mula sa labas. Isang kamay na may suot na pamilyar na singsing ang humawak sa gilid ng pinto. Namilog ang mga mata ni Elena. Ang singsing na iyon ay pag-aari ng kanyang ina. Mama! Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Elena bago siya tuluyang nanigas sa gulat. Sino ang babaeng ito na akala ni Elena ay matagal nang pumanaw? At ano ang tunay na balak ni Mateo sa likod ng lahat ng kanyang mga revelasyon? Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging yelo nang ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ng babaeng nakatayo sa labas. Ang kutis nito ay porselana. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay nagdadala ng isang pamilyar na hapdi na matagal nang ibinaon ni Elena sa ilalim ng kanyang mga alaala. Ang singsing sa daliri nito, isang gintong rosas na may pulang bato sa gitna, ay nagliliyab sa dilim, tila isang mata na mapanghusgang nakatingin sa kanya. Buhay ka? Pero paano ang abo mo? Ang libing mo 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Elena ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Ang bawat salita ay parang isang tinik na pilit niyang iniluluwa. Dahan-dahang humakbang ang babae. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa aspalto ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng pagkakamali ng nakaraan. Elena, anak, hindi sapat ang panahon para ipaliwanag ang lahat. Pero narito ako dahil ang panganib na kinakaharap mo ay higit pa sa kasakimang dala ni Angelo. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, isang tunog na puno ng pait na bumasag sa katahimikan ng gabi. Anak, ngayon mo ako tatawaging anak? Noong gabing pinalayas ako sa putikan, nasaan ka? Noong 3 taon akong nagpapaalipin para sa isang lalaking pumatay kay Papa. Nasaan ang pag-ibig mo, Mama? Kailangan kong magtago, Elena. Ang pagpapakita ko ay nangangahulugan ng kamatayan mo. Ang boses ni Sofia ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang tatay mo, si Vicente, kami ang gumawa ng plano para manatili kang ligtas. Ang 3 taon mo kay Angelo ay hindi lang pagsubok sa pag-ibig, kundi isang paraan para itago ang tunay mong pagkakakilanlan mula sa mga taong pumatay sa pamilya natin. Napatitig si Elena sa kanyang ina. Ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon, isang mundo ng pagsasakripisyo at paghihiganti, ay tila isang marupok na bahay-bahayan na gumuho sa isang iglap. Ang akala niyang siya ang biktima ni Angelo ay nagmula pala sa isang mas malalim at mas madilim na sabuatan na binuo ng sarili niyang mga magulang. You used me, pabulong na sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ginamit ninyo ako para protektahan ang kumpanya ninyo? Hinayaan ninyo akong saktan, hiyain, at tapakan ni Angelo para lang sa V-Corp? Elena, it's more than just a company. Singit ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang babala. Ang V-Corp ay may hawak ng isang lupain na susi sa isang malaking proyekto ng gobyerno. Ang mga taong gustong kumuha nito ay hindi titigil hanggat hindi ka nawawala sa landas. Habang ang tensyon ay bumabalot sa kanila, sa isang madilim at masukal na eskinita,
Isang tagpo ng pagdurusa ang nagaganap. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa isang karton. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puno ng mantsa. Si Angelo naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa matapos siyang pagtulungan ng mga taong pinagkakautangan niya na agad siyang nahanap ng mabalitang bagsak na siya. Angelo, nagugutom na ako. Hikbi ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay wala na ang dating yabang. Tumawag ka ng kahit sino, kahit si Clara. Wala na si Clara, ma. Wala na ang lahat. Sigaw ni Angelo, ang kanyang boses ay basag dahil sa kawalan ng pag-asa. Ipinagpalit ko ang babaeng nagbigay sa akin ng lahat para sa isang ahas. At ngayon, pati ang katinuan ko ay nawawala na. Mula sa dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Hindi ito si Elena at lalong hindi si Mateo. Ang lalaking ito ay may dalang isang envelope na puno ng pera. Gusto niyo bang bumalik sa dati ninyong buhay? Tanong ng lalaki, ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Gusto niyo bang makita si Elena na lumuluhod sa harap ninyo? Nagliwanag ang mga mata ni Doña Consuelo sa pag-asa, habang si Angelo ay dahan-dahang tumingala. Anong kailangan naming gawin? Kailangan ko lang ang pirma mo, Angelo. Ang pirma mo sa isang dokumentong nagsasabing si Elena ay hindi karapat-dapat sa V Corp dahil sa kanyang mental na kalagayan. Tutulungan kitang bawiin ang lahat, kapalit ng isang maliit na pabor. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Mateo, isang mabigat na katahimikan ang nagahari. Hawak ni Elena ang pendant na puso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay kay Mateo. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay matigas at puno ng pader. Pero isa lang ang sigurado, simula sa oras na ito, walang sino man ang magpapatakbo ng buhay ko. Hindi si Angelo, hindi ang mga kalaban ni Papa, at lalong hindi kayo. Elena, wait! Tawag ni Sofia, ngunit huli na. Lumabas si Elena ng sasakyan at naglakad sa gitna ng ulan na tila isang reynang handang harapin ang digmaan ng mag-isa. Ngunit sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap mula sa ilalim ng kanyang sariling sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali. Isang bomba. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang oras ay tila bumagal. Sa kabilang kalye, nakita niya ang isang taong nakatayo sa anino, hawak ang isang remote control. Goodbye, senyorita, bulong ng anino. Sino ang naglagay ng bomba sa sasakyan ni Elena? Ito ba ang bagong kakampi ni Angelo? O ang mga taong tinutukoy ni Sofia na matagal na siyang pinapaanakaw? Ang bawat tibok ng orasan sa kanyang isipan ay tila tumigil nang mapagtanto ni Elena ang panganib na nasa harap niya. Ang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng sasakyan ay tila isang mata ng kamatayan, mapang-asar at walang pakundangan. Ngunit bago pa man mahawakan ng anino sa kabilang kalye ang remote control, isang malakas na tulak ang nagpabuwal kay Elena patungo sa madamong bahagi ng kalsada. Hindi sumabog ang paligid sa isang ingay na mapapansin ng lahat, kundi sa isang matinding liwanag at init na dumampis sa balat ni Elena. Ang hangin ay biglang uminit, at ang amoy ng nasusunog na goma at kemikal ay agad na bumalot sa paligid. Ang kanyang katawan ay naramdaman ang pagyanig ng lupa, isang puwersang nagpatalsik sa kanya palayo sa kanyang sariling sasakyan. Senyorita, ayos lang ba kayo? Ang boses ni Mateo ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na binuhat si Elena mula sa lupa. Nakalutang ang diwa ni Elena. Ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng isang mahabang ugong, isang katahimikang nakakabingi. Tumingin siya sa kanyang sasakyan. Ang sasakyang simbolo ng kanyang bagong simula ay isa na ngayong naglalagablab na tumpok ng bakal. Ang init ng apoy ay nagpapaliwanag sa dilim ng gabi, ngunit ang mas matinding init ay nagmumula sa kanyang mga mata. Ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Elena habang nakatingin sa kanyang ina na si Sofia na ngayon ay papalapit din sa kanya nang may mukha ng matinding pag-aalala. Bakit kailangang humantong sa ganito? Lahat ba kayo ay gustong mamatay ako? Elena, anak, please, kailangan na nating umalis dito. Ang pakiusap ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang balikat ng anak. Hindi ito ang oras para sa mga sumbat.
Nagdeklara na sila ng giyera. Tinabig ni Elena ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang pagtayo ay hindi matatag, ngunit ang kanyang tingin ay matalim pa sa anumang sandata. Giyera? Kaninong giyera, Mama? Sa inyo o sa akin? Kayo ang bumuo ng mundong ito, pero ako ang nasusunog sa gitna nito. Samantala, sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, nakaupo si Angelo sa harap ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng ilang araw. Ngunit ang bawat subo niya ay tila may kasamang pait. Sa harap niya ay nakatayo ang misteryosong lalaki, si Attorney Valdez, ang taong nag-alok sa kanya ng pagkakataong bawiin ang lahat. Napirmahan mo na ba ang dokumento, Angelo? Tanong ni Valdez, ang kanyang ngiti ay hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. I signed it, sagot ni Angelo. Ang boses ay matigas ngunit may bahid ng takot. Pero sigurado ka ba rito? Mental incapacity? Maniniwala ba ang korte na baliw si Elena? Sa dami ng pinagdaanan niya, ang pagkamatay ng ama, ang pagtataksil mo, ang biglang paglitaw ng yaman niya. Madaling palabasin na nawawala siya sa sarili, paliwanag ni Valdez. Kailangan lang nating patunayan na ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay bunga ng trauma. At kapag napatunayan yan, ikaw bilang legal na asawa, ang hahawak ng lahat ng ari-arian niya habang siya ay ginagamot. Nagliwanag ang mukha ni Doña Consuelo na nasa gilid lamang, abalang nilalamon ang isang piraso ng mamahaling hamon. Iyan ang nararapat sa kanya. Ipakulong siya sa mental hospital para mabulok siya doon habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman niya. Hindi sumagot si Angelo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na natatakot. Ngunit ang kislap ng ginto at ang amoy ng kapangyarihan ay mas matimbang kaysa sa huling hibla ng kanyang konsensya. Balik sa kinaroroonan ni Elena, dinala siya ni Mateo sa isang ligtas na hideout. Isang maliit na rest house sa gilid ng bundok na hindi nakatala sa anumang dokumento ng V-Corp. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng tunog ng mga kuliglig. Nakatitig si Elena sa isang lumang portrait na nakasabit sa dingding, isang larawan ni Don Vicente noong kabataan nito. Lumapit si Mateo, dala ang isang basong tubig at ilang gamot para sa mga galos ni Elena. Mateo, sino ka ba talaga sa buhay ni Papa? Tanong ni Elena nang hindi lumilingon. Bakit parang mas marami ka pang alam kaysa sa akin? Ibinaba ni Mateo ang baso. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bigat na matagal na niyang dinadala. Ang tatay mo, siya ang nagpaaral sa akin. Iniligtas niya ako mula sa lansangan noong bata pa ako. I promised him my life, Elena. My only mission is to make sure you survive the wolves. Kahit ang wolf na si Mama, tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bago makasagot si Mateo, may narinig silang kaluskos mula sa labas ng pinto. Agad na binunot ni Mateo ang kanyang baril at pinatay ang ilaw sa loob ng silid. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Isang sulat ang dahan-dahang isinuot sa ilalim ng pinto. Kinuha ito ni Mateo at binuksan ang kanyang penlight. Ang sulat ay may selyo ng V-Corp, ngunit may nakasulat na mga salita sa pulang tinta na tila gawa sa dugo. The board has decided. Your husband is coming for his throne. Prepare your sanity, Elena. Napatitig si Elena sa sulat. Hindi pa man natatapos ang usok ng bombang sumabog kanina, isang mas matinding pagsabog ang naghihintay sa kanya sa loob ng korte at sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nagiging abo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Kung gusto nila akong maging baliw, ibibigay ko sa kanila ang isang baliw na hindi nila makakalimutan. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Isang numero ang tinawagan niya. Isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ang taong may hawak ng pinakamalaking lihim ni Clara at Angelo na hindi pa niya ginagamit. Hello, it's time. I release mo na ang video. Utos ni Elena sa kabilang linya. Anong video ang tinutukoy ni Elena? At sino ang taong handang tumulong sa kanya sa kabila ng lahat ng panganib? Para sa ikabubuti ng asawa ko ang gagawin nating ito. I have the medical records to prove na hindi na siya normal, na ang lahat ng pag-atake niya sa akin ay bunga ng isang nasirang kaisipan. Ang boses ni Angelo ay punong-puno ng pekeng pag-aalala habang nakatayo siya sa harap ng mga mamamahayag sa main lobby ng V-Corp. Suot niya ang isang mamahaling puting barong
pilit na ibinabalik ang imahe ng isang mapagmahal at nagdadalamhating asawa. Sa tabi niya, si Doña Consuelo ay panakanakang nagpapahid ng panyo sa kanyang mga mata. Kahit wala namang luha ang lumalabas dito, ang bawat flash ng camera ay tila isang kumpirmasyon sa kanilang muling pag-akyat sa kapangyarihan. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Attorney Valdez. Hawak ang mga dokumentong selyado ng peking lagda ng mga doktor na binayaran nila. Ang batas ay narito para protektahan ang mga taong hindi na kayang protektahan ang kanilang sarili. Anunsyo ng abogado sa mikropono. Simula sa oras na ito, hihilingin namin sa korte na ilagay si Elena Vicente sa ilalim ng legal guardianship ng kanyang asawang si Angelo. Isang bulong ng pagsang-ayon ang gumapang sa hanay ng mga reporter. Ang kwento ng isang mayamang tagapagmana na nabaliw dahil sa trauma ay isang headline na gustong-gusto ng publiko. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, ang malalaking screen sa likod ng podium na dapat ay magpapakita ng logo ng V Corp ay biglang nag-flicker. Isang ingay na parang static ang narinig sa buong paligid, bago dahan-dahang lumitaw ang isang malinaw na video. Hindi ito logo, hindi rin ito dokumento. Ang video ay kuha mula sa isang nakatagong camera sa lumang bahay ni na Angelo at Elena. Makikita rito si Angelo at si Clara, 3 buwan na ang nakalilipas. Nagtatawanan sila habang hawak ni Angelo ang isang bote ng gamot. Sigurado ka bang hindi ito mapapansin ni Don Vicente? Tanong ni Clara sa video. Ang kanyang boses ay malinaw at nakakapangilabot. Don't worry babe, eman ptaya. Sagot ni Angelo sa screen, ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na hindi nakikita ng publiko ngayon. Unti-unti itong magpapahina sa puso niya. At kapag wala na ang matanda, si Elena na lang ang kailangang kontrolin. She's too stupidly in love with me to notice anything. Ang buong lobby ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga camera na kanina ay nakatutok kay Angelo para sa simpatya ay biglang naging mga sandata ng paghatol. Ang mga flash ay naging mas mabilis, mas matindi, tila bawat pagputok ng liwanag ay isang sampal sa mukha ni Angelo. What is this? Patayin niyo yan! It's a deep fake! Sigaw ni Angelo, ang kanyang boses ay pumitlag, nawala ang pagiging baritono at napalitan ng isang desperadong tili. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang mamasa ng malamig na pawis, at ang barong na suot niya ay biglang naging masyadong masikip, tila isang bitay na humihigpit sa kanyang leeg. Hindi iyan fake, Angelo. Yan ang katotohanang 3 taon mong itinago sa likod ng mga pangako mo. Isang malakas at matatag na boses ang narinig mula sa likuran ng crowd. Dahan-dahang humawi ang mga tao. Pumasok si Elena, suot ang isang matingkad na pulang suit na tila sumisimbolo sa dugong dumanak sa kanyang pamilya at sa apoy ng kanyang pagbangon. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng determinasyon sa semento. Sa tabi niya ay si Mateo na nakasuot ng itim na uniforme, tila isang aninong handang pumatay para sa kanyang reyna. Elena, buo. Nautal na sabi ni Doña Consuelo, ang kanyang panyo ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling alahas. Lumakad si Elena diretso sa podium. Hindi niya kailangan ng mikropono para marinig ng lahat. Gusto ninyong patunayan na baliw ako? Sige, gawin natin. Pero bago iyan, ipaliwanag mo muna sa publiko kung bakit ang mapagmahal na asawang tulad mo ay may hawak ng lason na pumatay sa biyenan mo. Inilabas ni Elena ang orihinal na bote ng gamot at ang resulta ng autopsy na lihim na ipinagawa ni Mateo. The video was Clara's insurance policy, Angelo. Ipinadala niya ito sa akin bago siya tumakas dahil alam niyang kapag nahulog ka, gusto niyang siguraduhin na hindi ka na makakatayo pa. Isang malakas na hiyawan at batikos ang bumuhos mula sa mga reporters. Mamatay tao, manloloko, ang mga sigaw na tila mga bato na ibinabato kay Angelo. Napaluhod si Angelo sa podium, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mundo, ang kanyang trono, ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Mateo. Si Attorney Valdez ay dahan-dahang umaalis sa gilid. May kausap sa kanyang radio. Isang pangkat ng mga lalaking nakaitim ang biglang pumasok mula sa gilid ng emergency exit. Hindi sila mga pulis at hindi rin sila mga reporters. Mateo, ang mga tao ni Valdez. Sigaw ni Elena nang mapansin ang panganib. Bago pa makakilos ang security ng V Corp, isang usok ng smoke grenade ang biglang bumalot sa buong lobby.
Ang tunog ng mga nagtatakbuhang tao at ang mga sigaw ng takot ay naging isang kaguluhan. Sa gitna ng puting usok, naramdaman ni Alena ang isang kamay na humablot sa kanyang braso. "Bitawan mo ako," sigaw ni Alena, pilit na kumakawala. "Tumahimik ka kung gusto mong mabuhay, senyorita." Isang boses na hindi kay Mateo ang bumulong sa kanyang tenga. Nang dahan-dahang humupa ang usok, wala na si Alena sa lobby. Wala na rin si Angelo. Ang tanging naiwan ay ang nagwawalang si Doña Consuelo sa gitna ng mga kamera at ang isang sirang monitor na paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ni Angelo sa video. Saan dinala si Alena? At sino ang grupong ito na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa batas na pilit na ginamit ni Angelo? Ang bawat hininga ni Alena ay may kasamang amoy ng lumang kahoy at mamahaling alak. Isang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa kanya ng library ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ligtas. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod ng isang upuang nara at ang lamig ng silid ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ang dilim ay hindi bago sa kanya dahil 3 taon siyang namuhay sa dilim ng kasinungalingan ni Angelo, ngunit ang dilim na ito ay may kasamang kakaibang panganib. "Gising ka na pala, senyorita," isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang idinilat ni Alena ang kanyang mga mata. Sa harap niya, sa ilalim ng isang madilaw na ilaw, ay nakaupo ang isang lalaking nasa kabilang dako na ng kanyang edad. Hindi ito si Attorney Valdez at lalong hindi si Angelo. Ito ay si Don Alfonso, ang mortal na kaaway sa negosyo ng kanyang ama at ang taong matagal nang naghahangad na makuha ang lupain ng V-Corp. "Nasaan ako at nasaan si Mateo?" Ang boses ni Alena ay matatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. "Huwag mong alalahanin ang aso ng iyong ama. Masyado siyang abala sa paghahanap sa iyo sa maling lugar." Nakangiting sabi ni Don Alfonso habang nilalaro ang isang gintong lighter. "Alam mo, Alena, ang tatay mo ay isang matalinong tao, pero naging mahina siya dahil sa iyo. Pinili niyang itago ka sa isang basura tulad ni Angelo para lang protektahan ka sa akin. Anong klaseng ama ang maglalagay sa anak niya sa putikan? Mas gusto ko pang mapunta sa putikan kaysa maging tulad mo na kumukuha ng yaman sa pamamagitan ng dugo ng iba." Matalim na sagot ni Alena. Tumayo si Don Alfonso at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang panga ni Alena, pinilit itong tumingin sa kanya. "You have your mother's eyes, palaban at mapanganib. Pero alam mo ba kung bakit ka talaga narito? Hindi lang dahil sa lupa. Narito ka dahil ang asawa mo, ang magaling na si Angelo, ay ibinenta ka sa akin kapalit ng kanyang kalayaan." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa gilid at iniluwa nito si Angelo, ngunit wala na ang mapagmataas na CEO. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin kay Alena. "Angelo?" Bulong ni Alena, ang pait sa kanyang lalamunan ay tila lason na sumasakal sa kanya. "Alena, sorry ko. Wala akong choice," nauutal na sabi ni Angelo. Sabi ni Don Alfonso, "Kapag pinirmahan ko ang guardianship papers at ibinigay kita sa kanya, hindi niya ako ipapakulong sa ginawa ko kay Don Vicente. Ayoko nang mabulok sa rehas, Alena. You have to understand." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alena. "Understand? 3 taon akong nagpakahirap para sa iyo. Ibinigay ko ang buhay ko para lang maging maayos ang sa iyo. At ngayon, matapos mong patayin ang tatay ko, ibebenta mo naman ako?" Lumapit si Angelo, sinusubukang hawakan ang kamay ni Alena, ngunit dumura si Alena sa kanyang paanan. "Don't you dare touch me with those filthy hands, Angelo. You're not just a killer, you're a coward." "Enough of this drama," asik ni Don Alfonso. "Angelo, lumabas ka na. I will take care of your wife." At Attorney Valdez, ihanda ang mga dokumento. Kung ayaw niyang pumirma ng kusa, gagamit tayo ng ibang paraan. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Don Alfonso kay Alena at may ibinulong na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. "Ang iyong ina si Sofia. Akala mo ba ay narito siya para iligtas ka? Nagkakamali ka, Alena. Siya ang unang nakipag-usap sa akin. Ibinigay niya ang lokasyon mo kapalit ng kalahati ng V-Corp. Walang sino man ang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ito kundi ang sarili mo." Nanigas si Alena. Ang bawat salita ni Don Alfonso ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang huling pag-asa. Si Mateo lang ang tanging taong pinaniniwalaan niya, pero nasaan ito? Bakit tila lahat ng tao sa paligid niya
ay may suot na maskara. Pirmahan mo na ito, Alena, at pangako, hindi ka masasaktan, sabi ni Don Alfonso habang inilalapag ang panulat sa harap niya. Tumingin si Alena sa dokumento, pagkatapos ay sa bintanang malayo sa kanyang kinaroroonan. Nakita niya ang isang maliit na refleksyon ng liwanag mula sa labas. Isang laser na nakatutok sa dibdib ni Don Alfonso. Isang senyas na pamilyar sa kanya. Isang senyas mula kay Mateo. Hindi sumuko ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng pagkakagapos, naramdaman ni Alena ang isang maliit na bagay sa loob ng kanyang palad. Ang hairpin na ibinigay ni Mateo bago sila maghiwalay sa lobby. Isang sandata sa gitna ng kawalang katiyakan. Hindi ako pipirma, wika ni Alena. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na umaling-awngaw sa silid. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig, at ang hangin mula sa labas ay humampas sa loob ng silid. Alena, dapa! Sigaw ng isang boses na nagpabilis ng dugo ni Alena. Mateo. Ngunit bago pa makakilos si Alena, naramdaman niya ang isang matalim na bagay na tumama sa kanyang leeg. Isang sedative. Habang dahan-dahang lumalabo ang kanyang paningin, nakita niya ang anino ni Mateo na nakikipaglaban sa mga tauhan ni Don Alfonso. Ang huling nakita ni Alena ay ang mukha ni Angelo na tumatakbo palayo, dala ang orihinal na testamento ng kanyang ama. Saan dadalhin ni Angelo ang testamento? At makakabangon pa ba si Alena mula sa panibagong pagtataksil ng kanyang sariling ina? Mas masakit pa sa saksak ng patalim ang bawat pintig ng aking puso sa tuwing maaalala ko ang mukha ng aking ina. Ang puting kisame ay tila isang malawak at walang hanggang kawalan sa paningin ni Alena nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin galing sa aircon ay agad na humalik sa kanyang balat, isang paalala na siya ay nasa isang ospital o marahil ay sa isang tagong pasilidad na pagmamay-ari ni Mateo. Ang kanyang leeg ay makirot pa rin, at ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Doon sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Mateo. Nakaupo ito sa isang silya, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, at ang kanyang mga kamao ay may mga sariwang sugat at bakas ng tuyong dugo. Kahit sa pagtulog, ang mukha ni Mateo ay puno ng tensyon. Tila ba kahit sa panaginip ay kailangan niyang makipaglaban para sa kanya. Mateo? Ang boses ni Alena ay parang isang kalos sa tuyong lalamunan. Agad na nagising si Mateo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nanumbalik sa katinuan, at agad siyang tumayo para alalayan si Alena. Huwag ka munang kumilos, senyorita. Masyadong matapang ang sedative na itinurok nila sa iyo. Si Angelo, ang testamento, kinuha niya, hikbi ni Alena, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. At si Mama, totoo ba? Totoo bang ibinenta niya ako? Umiwas ng tingin si Mateo. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Hindi ko pa makumpirma ang lahat, Alena, pero ang ebidensyang nakita namin sa hideout ni Don Alfonso, may mga tawag na nagmula sa encrypted line ni Sofia patungo sa kanya. Ngunit huwag kang mag-alala tungkol sa testamento. Anong huwag mag-alala? Yun na lang ang tanging ebidensya ko para bawiin ang V-Corp ng legal. Sigaw ni Alena, pilit na bumabangon kahit na umiikot ang kanyang paningin. Ang kinuha ni Angelo ay ang orihinal na dokumento. Oo, kalmadong paliwanag ni Mateo habang iniaabot ang isang basong tubig. Pero hindi niya alam na bago pa man mamatay ang iyong ama, pinalitan na namin ang huling pahina nito. Ang testamentong hawak niya ngayon ay isang bitag. Sa sandaling subukan niyang i-authenticate iyon sa korte, lalabas ang isang video declaration ni Don Vicente na magpapatunay na ang sinumang humahawak ng dokumentong iyon nang walang pahintulot mo ay automatikong sususpindihin ang lahat ng karapatan sa kumpanya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Napasandal si Alena sa unan, ang kanyang paghinga ay dahan-dahang kumakalma. Si Papa, hanggang sa huli, inisip niya ang lahat. Mahal ka niya, Alena, higit pa sa iniisip mo, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malumanay. At huwag mong isipin na mag-isa ka. Narito ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nakukuha ang hustisyang para sa iyo. Samantala, sa isang madilim na hotel room, abalang-abala si Angelo sa pag-scan ng testamento. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang tinitingnan ang pirma ni Don Vicente.
Sa tabi niya, si Doña Consuelo ay tila nabuhayan muli ng loob. Abala sa pag-order ng mamahaling room service, gamit ang natitirang cash na ibinigay ni Attorney Valdez. Finally, Angelo, sa atin na ang lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Doña Consuelo. Kapag naipakita natin ito sa board bukas, wala nang magagawa ang Alena na iyon. Tatawanan na lang natin siya habang kinakaladkad siya patungo sa mental asylum. I have everything now, ma, sabi ni Angelo, ang kanyang ngiti ay puno ng kasakiman. Pero kailangan nating mag-ingat kay Valdez. Alam kong gagamitin niya lang ako para makuha ang lupain. Kapag nasa akin na ang pirma, tatakasan natin siya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang room service. Ang tunog ay mabigat at puno ng banta. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanila si Sofia, ang ina ni Alena, na suot ang isang itim na trench coat at may dalang isang itim na envelope. You're late, Angelo, malamig na sabi ni Sofia. Ibibigay mo sa akin ang dokumentong yan o papatayin kita rito mismo sa harap ng nanay mo. Napaatras si Angelo, yakap ang testamento. Sofia, akala ko ba magkakampi tayo? Sabi ni Don Alfonso. Si Don Alfonso ay isang kasangkapan lang, putol ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. I am the real owner of V Corp. At hindi ko hahayaang ang isang tulad mo ang humawak ng legacy ng pamilya ko. Ibigay mo sa akin ang papel. Bumalik ang eksena sa ospital. Nakatayo na si Alena sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang matigas na balute. Mateo, ihanda mo ang sasakyan, utos ni Alena. Ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang reyna. Pupunta tayo sa board meeting bukas, pero hindi tayo pupunta para makipag-ayos. Anong plano mo, senyorita? Tanong ni Mateo. Gagamitin ko ang huling payo ni Papa, sagot ni Alena. Kung gusto nilang maging baliw ako, ipapakita ko sa kanila kung gaano kadelikado ang isang babaeng wala nang kinakatakutan. At tungkol kay Mama, kung siya nga ang nasa likod nito, sisiguraduhin kong siya ang huling taong babagsak. Dahan-dahang kinuha ni Alena ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Isang gamot na ibinigay sa kanya ni Mang Ruben bago ang kaguluhan. Isang gamot na hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong hindi inaasahan. Ano iyan? Tanong ni Mateo. Ang tanging bagay na magpapabuka sa bibig ni Angelo tungkol sa totoong pumatay kay Papa, bulong ni Alena. Mula sa dilim ng pasilyo ng ospital, isang figura ang dahan-dahang lumalapit sa kwarto ni Alena. Isang taong may hawak na syringe at may masamang balak. Sino ang nagpadala ng assassin na ito? Si Sofia ba, si Don Alfonso, o may isa pang lihim na kalaban na naghihintay sa anino? Hindi pa man lubos na nakakabawi ang katawan ni Alena mula sa epekto ng gamot, ang katahimikan ng silid ay muling binalot ng isang mabigat na banta. Ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay tila isang babala na hindi narinig ni Mateo dahil sa abala nito sa pag-aayos ng kanilang pag-alis. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa puting sahig ng ospital. Bitbit ang isang hiringgilya na puno ng malinaw, ngunit nakamamatay na likido. Mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, ang pintuan ay bumukas ng tuluyan. Ang assassin na nakasuot ng uniforme ng nurse ay mabilis na sumugod patungo sa kama ni Alena. Ngunit si Mateo, na may instinto ng isang sinanay na bantay, ay hindi nag-atubili. Ang tunog ng mga paa na nagkiskisan sa tiles at ang marahas na pagpigil ni Mateo sa kamay ng nurse ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang boses ni Mateo ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng galit habang pilit na kinukuha ang hiringgilya. Bitawan mo ako! Kailangan siyang mamatay. Ang tili ng babae ay hindi pamilyar kay Alena, ngunit ang puot sa boses nito ay sapat na para manginig ang kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, tumama ang katawan ng nurse sa isang lamesang metal. Dahilan upang mahulog ang mga gamit dito. Sa huli na pasuko ni Mateo ang babae at agad itong iginapos. Nang tanggalin ni Mateo ang suot na mask ng nurse, isang pamilyar na mukha ang bumulaga sa kanila. Si Elena, ang dating personal na katulong ni Doña Consuelo na matagal nang nawala. Elena, bakit? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay basag habang pilit na bumabangon. Dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Dahil sa iyo, naghirap ang pamilya ko nang itaboy mo sina Angelo.
Sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Binayaran ako ni Doña Consuelo para tapusin ang lahat ng ito. Sabi niya, ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan namin. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagtataksil ay tila hindi natatapos. Kahit ang mga taong dating nakasama niya sa ilalim ng isang bubong, ay handang kumuha ng kanyang buhay para sa perang hindi naman sa kanila. Ruben, ilayo mo na siya rito. Ibigay mo sa mga pulis. Utos ni Mateo bago muling humarap kay Elena. Wala na tayong oras, senyorita. Kung nagawa nilang pasukin ang ospital na ito, ibig sabihin ay alam na nila ang bawat galaw natin. Kailangan na nating pumunta sa V-Corp. Samantala, sa labas ng gusali ng V-Corp, ang sikat ng araw ay tila hindi sapat para pawiin ang tensyong namamayani. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay isa-isang dumarating. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at kaba. Sa loob ng boardroom, nakaupo na si Angelo, suot ang kanyang pinakamahal na suit na tila ba iyon ang kanyang huling balute. Hawak niya ang testamento na nakuha niya mula sa hotel. Hindi alam na ito ay isang bitag na inihanda ni Don Vicente at Mateo. Gentlemen, ang pagpupulong na ito ay para ayusin ang legalidad ng pamumuno sa kumpanyang ito, panimula ni Attorney Valdez, na ngayon ay tila naguhugas kamay na sa mga nakaraang eskandalo. Narito si Mr. Angelo para ipakita ang orihinal na dokumento. Ngunit bago pa man maibuka ni Angelo ang folder, ang malaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mga takong ni Elena sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa kabaong ni Angelo. Suot ang isang puting-puting dress na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Pumasok si Elena kasama si Mateo. Ang dokumentong hawak mo, Angelo, ay kasing peke ng pag-ibig mo sa akin. Ang boses ni Elena ay malamig, matatag, at punong-puno ng kapangyarihan. Napatalon sa gulat si Angelo. Elena, paano? Akala mo ba ay patay na ako? Or akala mo ba ay tuluyan mo na akong naibenta kay Don Alfonso? Lumapit si Elena sa gitna ng lamesa. Board of Directors, bago ninyo tanggapin ang anumang papel mula sa lalaking ito, panoorin ninyo muna ang huling mensahe ng aking ama. Inilabas ni Mateo ang isang remote at binuksan ang malaking monitor sa harap. Isang video ni Don Vicente na masigla pa at nakaupo sa kanyang paboritong upuan ang lumitaw. Sa sino mang humahawak ng testamentong ito nang wala ang aking anak na si Elena, wika ni Don Vicente sa video, ay ipinapahayag ko na kayo ay nagkasala ng pagnanakaw at panloloko. Ang tunay na tagapagmana ay ang taong may hawak ng susi sa lihim na vault sa ilalim ng mansion. Isang susing hindi nakuha ni Angelo dahil ang susi ay hindi isang bagay, kundi isang pangako. Namutla si Angelo. Tumingin siya sa hawak niyang papel at nakitang ang mga salita doon ay dahan-dahang naglalaho. Isang uri ng tinta na nawawala sa ilalim ng init ng mga ilaw sa boardroom. You trapped me, sigaw ni Angelo. Susugod sana siya kay Elena ngunit mabilis siyang hinarang ni Mateo. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Elena, bumukas ang pinto sa kabilang dako at pumasok si Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Kasama niya ang mga armadong tauhan ng gobyerno. Hold it right there, malamig na sabi ni Sofia. Elena, anak, hindi pa tapos ang laro. Ang kumpanyang ito ay isa sa ilalim sa sequestering dahil sa mga illegal na transaksyong ginawa ni Angelo na idinamay ang pangalan ng V-Corp. At bilang asawa, ikaw ang mananagot sa lahat ng utang niya. Napatitig si Elena sa kanyang ina. Ang huling alas ni Sofia ay hindi ang pagpatay sa kanya, kundi ang ibaon siya sa utang na hindi niya ginawa para mapilitan siyang ibigay ang lahat ng lupain ng V-Corp sa gobyerno, na kontrolado ni Sofia at ng kanyang mga kasabwat. Isasakripisyo mo ulit ako, ma? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata ay naniningkit. It's just business, Elena, sagot ni Sofia. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Sofia. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nagplay ng isang audio recording, ang usapan ni Sofia at Don Alfonso noong gabing iyon sa mansyon. Business nga ba, ma? O pagtataksil sa bayan? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa talim ng patalim, kundi sa kamay na dapat ay nagpapatuyo ng iyong mga luha. Ang boses mula sa audio recording ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng boardroom. Ang bawat salita ni Sofia, ang pagpaplano niya kasama si Don Alfonso upang ipitin si Elena at kontrolin ng V-Corp ay umalingaw-ngaw dahilan upang ang mga tauhan ng gobyerno na dala niya ay magkatinginan
ng may pag-aalinlangan. Ang mga miyembro ng board ay dahan-dahang lumayo kay Sofia. Tila ba siya ay isang mantsa na ayaw nilang madikit sa kanilang mga suit. "That's enough!" Sigaw ni Sofia, ang kanyang mukha na dati ay tila porselana ay nabahiran na ngayon ng purong galit at takot. "Isang edited na recording lang yan, hindi niyo ako mapapabagsak ng ganyan-ganyan lang." "Hindi lang yan ang hawak ko, ma," malumanay na sabi ni Elena, ngunit ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol. "Mateo, ipakita mo ang huling dokumento." Inilabas ni Mateo ang isang folder na may selyo ng International Court. "Sofia Vicente, ang lahat ng accounts mo sa ibang bansa na ginamit mo para itago ang pondo ng V Corp ay frozen na. Ang mga ebidensya ng money laundering na ginawa ninyo ni Don Alfonso ay nasa kamay na ng mga autoridad. Hindi sequestering ang mangyayari sa kumpanyang ito, kundi ang paglilinis sa mga taong katulad ninyo." Sa gilid ng boardroom, si Angelo ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Sinusubukang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang dalawang pulis na kanina pa nakabantay sa labas ay humarang sa kanyang daan. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang isinara sa kanyang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kanyang mga pangarap na yumaman ng mabilis. "Elena, please, wag mong gawin ito!" Pagmamakaawa ni Angelo, ang kanyang mukha ay puno ng luha at putla. "I was forced. Ginagamit lang ako ni Sofia at ni Clara. Mahal kita, Elena. Isipin mo ang 3 taon natin." Lumapit si Elena kay Angelo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na galit, ang nakita ni Angelo sa mga mata ni Alina ay isang malalim at malamig na kawalan. "Ang 3 taon na yon, Angelo, ay ang huling pagkakataong ibinigay sa iyo ng langit para magbago." Bulong ni Elena, sapat na para sila lang ang makarinig. "Pero pinili mong pumatay para sa ginto. Huwag mong gamitin ang pag-ibig ko para iligtas ang sarili mo. Dahil ang Alina na nagmahal sa iyo ay matagal mo nang pinatay noong gabing itinapon mo ako sa putikan." Isang mabilis na paggalaw ang naganap. Hindi isang sampal, kundi isang dahan-dahang pagtanggal ni Elena ng kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Inilagay niya ito sa palad ni Angelo bago ito tuluyang kinaladkad ng mga pulis palabas. Ang singsing ay nahulog sa sahig, lumilikha ng isang maliit at malungkot na tunog bago ito gumulong sa ilalim ng lamesa. Nang mailabas na ang lahat ng mga may sala, naiwan si Elena sa loob ng malawak na silid kasama si Mateo. Ang sikat ng araw mula sa malalaking bintana ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na tila nanginginig sa sakit. "Tapos na, Elena," wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng lamig. "Bakit parang hindi ako masaya, Mateo?" tanong ni Elena habang nakatingin sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. "Nakuha ko ang hustisya, nakuha ko ang kumpanya, pero bakit parang mas masakit ngayon kaysa noong wala akong kahit ano?" Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi niya. "Dahil ang hustisya ay para sa katarungan, pero ang kapayapaan ay para sa iyong sarili. Hindi mo makukuha ang kaligayahan sa pagbagsak nila, kundi sa pagbangon mo mula sa mga alaala nila." Dahan-dahang naupo si Elena sa swivel chair ng kanyang ama. Doon naramdaman niya ang isang maliit na bukol sa ilalim ng armrest, isang lihim na pindutan. Nang pindutin niya ito, isang maliit na drawer ang lumabas. Sa loob ay may isang sobrang puti na may nakasulat. "Para sa aking matapang na Elena." Binuksan ni Elena ang sobre. Hindi ito dokumentong negosyo. Ito ay isang sulat na isinulat ni Don Vicente ilang araw bago ang kanyang kamatayan. "Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang V Corp ay isang gusali lamang, ang pera ay papel lamang. Pero ang dangal mo ang tunay kong legacy. Nais kong malaman mo na sa huling sandali ko, hindi ang kumpanya ang iniisip ko, kundi ang naging masaya ka ba sa 3 taon na yon. Patawarin mo ako kung naging mahigpit ako. Ngayon, malaya ka na." Napahagulgol si Elena sa gitna ng boardroom. Ang bawat hikbi niya ay tila naglalabas ng lahat ng lason ng nakaraang 3 taon. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapalaya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Angelo habang nakikinig sa balita sa isang maliit na telebisyon. Ipinapakita ang tagumpay ng V Corp at ang pagkilala kay Elena bilang Businesswoman of the Year. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanya ay ang makita ang kanyang ina,
si Doña Consuelo, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang janitress sa isang pampublikong paaralan para lang may makain. Karma, bulong ni Angelo sa hangin, habang tinititigan ang mga pader ng kanyang kulungan. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga nakatayo si Elena sa harap ng isang bagong gusali. Ang Vicente Healing Center, isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Valamdung. Ito ang kanyang bagong misyon, ang kanyang paraan ng pagpapatuloy ng buhay. Lumingon siya at nakita si Mateo na naglalakad patungo sa kanya, dala ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Wala nang baril, wala nang banta. Isang simpleng lalaking handang magmahal ng tapat. Handa ka na ba sa bagong simula, Elena? Tanong ni Mateo nang may kasamang matamis na ngiti. Handa na ako, Mateo, sagot ni Elena. At sa unang pagkakataon, ang ngiti sa kanyang mga labi ay umabot sa kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kalsada. Isang babaeng nakasuot ng sunglasses ang bumaba. Si Clara, ngunit hindi siya narito para lumaban. May hawak siyang isang folder na may tatak ng ospital. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Tungkol kay Angelo, may kailangan kang malaman bago mahuli ang lahat. Anong sikreto ang dala ni Clara tungkol kay Angelo? At handa ba si Elena na muling buksan ang pintuan ng nakaraan para sa isang taong halos pumatay sa kanya? May mga sugat na sadyang hindi nahihilom, ngunit may mga hapdi na kaya nating itigil ang pagkirot sa pamamagitan ng pagbitiw sa nakaraan. Nakatayo si Elena sa harap ni Clara, ang babaeng dati ay tila isang dambuhalang pader na humarang sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kislap ng mga brilyante sa leeg ni Clara at wala na ang mapanghusgang tingin sa kanyang mga mata. Ang hawak nitong folder ay nanginginig sa kanyang mga kamay, tila ba ang bawat papel sa loob nito ay may bigat ng isang kasalanang hindi na kayang burahin. Ano ito, Clara? Bakit ka narito? Ang boses ni Elena ay kalmado, isang katahimikang nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng sariling kuta. Angelo, he's not just in prison, Elena. Simula ni Clara, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Bago pa man ang lahat ng ito, may nadiskubre ang mga doktor sa kanya. Isang tumor sa utak, Elena. Malala na. Ang sabi ng mga doktor, ang biglaang pagbabago ng ugali niya, ang kanyang paranoia at ang matinding kasakiman. Lahat iyon ay lalong lumala dahil sa sakit niya. Naniga si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging umiihip sa paligid ng Vicente Healing Center ay tila biglang naging malamig. Tumingin siya sa folder at nakita ang mga MRI scans at medical reports na may pangalan ni Angelo. Kaya ba siya nagmamadali? Kaya ba kailangan niya ng maraming pera para sa operasyon sa ibang bansa? Tanong ni Mateo na nasa tabi ni Elena. Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa, ngunit may bahid ng pagkaunawa. Yes, hikbi ni Clara. Kaya ako lumapit sa kanya noon. Akala ko ay mahal niya ako, pero ginamit niya lang ang pera ko para sa mga sikretong gamot niya. Ngunit ngayong nasa kulungan siya, lumalala ang kondisyon niya. Tinatanggihan niya ang gamutan. Ang tanging sinisigaw niya, gabi-gabi, ay ang pangalan mo. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Isang matinding dagsa ng emosyon ang muling bumulwak sa kanyang kalooban. Galit, awa at pait. Ang lahat ng ito ay muling naguunahan sa kanyang isipan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang boses ng kanyang ama. Ang kapayapaan ay para sa iyong sarili. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Elena ang sarili sa loob ng infirmary ng city jail. Ang amoy ng chlorine at luma na semento ay sumalubong sa kanya. Sa likod ng isang rehas na bakal, nakahiga ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Ang dating matipunong si Angelo ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Payat, maputla, at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Angelo, pabulong na tawag ni Elena. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Nang makita niya si Elena, isang maliit na kislap ng buhay ang dumaan sa kanyang mga mata, kasunod ng isang masaganang agos ng luha. Elena, bumalik ka. Totoo ba ito? Narito ako para sa huling pagkakataon, Angelo. Wika ni Elena habang nakatayo sa labas ng rehas. Ang tunog ng mga susi ng gwardya sa malayo ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Patawarin mo ako, Elena, nauutal na sabi ni Angelo. Ang bawat salita ay may kasamang hapos sa paghinga.
Ang sakit na ito, tila kinakain ang katinuan ko. Pero alam ko, hindi sapat ang sakit para bigyang matwid ang lahat ng ginawa ko sa iyo at kay Don Vicente. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Lumapit si Elena sa rehas at dahan-dahang inabot ang kamay ni Angelo. Ang balat nito ay malamig at tila wala ng buhay. Angelo, 3 taon kitang minahal ng higit sa sarili ko. At sa loob ng 3 taong iyon, naging masaya ako dahil akala ko ay tapat ka. Iyon ang alaala na pipiliin kong itago. Hindi ang halimaw na naging ikaw dahil sa kasakiman at sakit. Mapapatawad mo ba ako? Tanong ni Angelo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Huminga ng malalim si Elena. Tumingin siya sa itaas, sa maliit na bintanang nagpapakita ng isang pirasong asul na langit. Pinapatawad na kita, Angelo, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa bawat paggising ko. Pinapatawad kita para maging malaya na ako. At pinapatawad kita para makapahinga ka na rin sa sarili mong impyerno. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa labi ni Angelo, ang unang totoong ngiti na nakita ni Alina sa loob ng mahabang panahon. Salamat, Elena! Ngayon, kaya ko nang tanggapin ang anuman ang darating. Nang lumabas si Elena mula sa infirmary, sinalubong siya ni Mateo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang higpit ng hawak ni Mateo sa kanyang kamay ay sapat na para malaman ni Elena na tapos na ang laban. Ang bawat hakbang niya palayo sa kulungan ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Mateo, gusto kong pumunta sa dalampasigan. Wika ni Elena habang nakatingin sa papalubog na araw. Pagdating nila sa pampang, ang tunog ng mga alon na humahampas sa buhangin ay tila isang oyayi ng kalikasan. Inilabas ni Elena ang kanyang wedding ring, ang huling simbolo ng kanyang pagkakatali sa nakaraan. Tinitigan niya ito sa ilalim ng kulay kahel na langit. Para sa iyo, Dad, para sa bagong Elena, bulong niya. Sa isang malakas na hagis, itinapon ni Elena ang singsing sa gitna ng karagatan. Ang maliit na tilamsik ng tubig ay agad na nalamon ng malalaking alon. Wala nang bakas, wala nang bigat. Lumingon siya kay Mateo at sumandal sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi ito isang mansyon, hindi ito isang kumpanya, at lalong hindi ito isang pangalan. Ang tahanan ay ang kapayapaan sa loob ng sarili at ang presensya ng taong handang manatili sa tabi mo, sa hirap man o sa ginhawa, nang walang anumang maskara. Tapos na ang ulan, Elena, bulong ni Mateo habang hinahalikan ang kanyang noo. Oo, Mateo, at sa wakas nakikita ko na ang bahaghari, sagot ni Elena, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng bituin at pangako ng isang bagong umaga. Lumipas ang 5 taon at ang bawat araw na dumaan ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na dati ay akala ni Elena ay habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Ang Vicente Healing Center ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan na minsang nawalan ng tinig at dangal. Nakatayo si Elena sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang mga bata na nagtatakbuhan sa hardin sa ibaba. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa kanyang mukha, at ang hanging umihip ay hindi na nagdadala ng amoy ng ulan at putik, kundi ang bango ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malaya, malalim at puno ng pasasalamat. You're overthinking again, Elena. Isang malambing na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Elena at ngumiti nang makita si Mateo. Wala na ang itim na leather jacket nito. Suot na niya ang isang simpleng puting polo at ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng isang bantay, kundi ang init ng isang katuwang sa buhay. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Iniisip ko lang si Papa Mateo, sagot ni Elena sa wikang Taglish. I think he would be very proud of what we've built. Hindi lang ang V-Corp, kundi ang pamilyang ito. Proud is an understatement, Elena, tugon ni Mateo. He's smiling down at you. You didn't just survive, you thrived. Sa loob ng 5 taon na iyon, maraming nagbago. Si Angelo ay payapang pumanaw sa infirmary ng kulungan, 2 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang huling sandali, ang huling salitang binigkas niya ay pasasalamat para sa kapatawarang ibinigay ni Elena.
Si Doña Consuelo naman ay nanatiling nagtatrabaho sa malayo, namumuhay ng payak at malayo sa marangyang mundong dati, ay kinabaliwan niya. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa batas ng tadhana. Tungkol naman sa kanyang ina, si Sofia ay nananatiling nasa ilalim ng house arrest sa isang malayo at tago nilang ari-arian. Hindi man sila naging malapit muli, pinili ni Elena na suportahan ang mga pangangailangang medikal nito. Ang pagpapatawad ni Elena ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala, kundi ang pagputol sa kadena ng puot na maaari sanang lalamon sa kanyang sariling kaligayahan. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang isang bagong buhay na unti-unting lumalaki. Isang bagong simula, isang bagong legacy na hindi na kailangang dumaan sa dilim ng lihim at pagtataksil. Let's go inside, Elena. Hinihintay na tayo ni Namang Ruben para sa hapunan, yaya ni Mateo. Habang naglalakad sila papasok, muling lumingon si Elena sa portrait ng kanyang ama na nasa gitna ng hall. Ang mga mata ni Don Vicente ay tila nagniningning sa katuwaan. Sa wakas, ang Secret Heiress ay hindi na kailangan pang magtago. Ang kanyang tunay na yaman ay hindi ang mga titulo ng lupa o ang bilyon-bilyong piso sa bangko, kundi ang katapusan ng kanyang pagtitiis at ang simula ng kanyang tunay na ligaya. Ang kwento ni Elena ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kayang isakripisyo, kundi sa kung paano niya kayang mahalin ang kanyang sarili matapos siyang durugin ng mundo. Ang bawat ulan ay may katapusan, at ang bawat putik ay may kakayahang magpatubo ng pinakamagandang rosas.